Ito po, gawa po tayo ng motor temporary plate. Ito, meron po tayong ibang video na naka-upload po nito. Ito lang po is mas clear, step by step. So, piprint po natin siya sa transparent na photo paper. Naka-mirror po ang pag-print ng ganito. And ang gamit po nating ink po dito ay pigment. Dahil ang pigment po ay talagang pwede po siya sa mga sticker. Hindi basta-basta nagpipade yan. Talagang matagal po masira. Ito po, naprinta po natin. Gupitin lang po natin siya ng saktong size. Dahil ito po ay ilalagyan po natin sa ibabaw ng car sticker na white lang. Ayan po. Lalagyan po natin yan ng car sticker. Nag-cut po tayo ng car sticker na sakto lang ang size. Then lalagay po natin yan sa ibabaw. Padadaanin po natin sa laminating machine na naka-cold lang para ito po ay lumapat. So, lagyan lang po natin sa ibabaw ng konti. Kunting kawang lang yan. Yan. Then, didikit po natin yan sa ibabaw lang muna. Padadaanin po natin ito ng laminating machine para hindi po siya mag-bubbles. Then, discard ko po dito. Pinapailalim ko po sa gitna ng laminating film. Yan. Para pag nilaminate ko po, maganda po yung pagkakalapat. Dahil po ang sticker na ating gagamitin ay manipis, malambot. Sa tulong po ng laminating film, ay mas malalapat po yun dahil titigas po ito pagka pinasok po natin. So, naka-cold lang po yan. Then, yan po. Atin pong ipapasok. Tapos, yung isang kabilang dulo po nito, ito po, iangat lang po natin yan. Ito po yung sa car sticker. Yan. And after po, yan. So, gugupitin po natin dahil yan naman po ay may outline. Pinaka-guide niya, yung sukat na sukat po sa acrylic sa ating paglalapatan. After po natin nun, ay okay na. Ganyan po lang po kadali gumawa ng motor temporary plate. Ito po yung bagong template po ngayon ni LTO. Ganito na po talaga ang pinapagamit po nilang template. So, isa lang yun po yan. Iba-iba po. Depende lang po kung ang papalagay nyo na po yung plate mismo, plate number, MB file number. Ayan, meron ding improvised plate, lost plate. Ayan po, new registration without plate number, MB file number pa lang po yun. Ito na, and tapos na po ito. Ayan ang kagandahan po. Yung nilagyan ko po siya ng, kung makikita nyo, yan po yung nilagay kong, ayan po, yung nilagay kong laminating film. So, pag tinanggal nyo, wala tayong makikita dyan, bubbles. Talagang lapat na lapat po. Yung po yung tulong ng laminating film. Then, ito na po, guguntingin lang po natin yan. May outline naman po itong paggagawa ko ng template po dito, yung pinaginagamit ko po. Yan. Pagkagupit po niyan, yan po ay saktong-sakto po doon sa size ng acrylic na ating gagamitin. Ang acrylic po natin ay 5mm ang kapal. O hindi po siya basa-basa babasag dahil makapal po. Kagaya po ng 3mm, yan maninipis lang po yan. Kunting masagi ng paa, basag. Kunting masabit, putol. Ito po hindi po. Makapal po ang ating gamit. 5mm ang ating acrylic na gamit dito. So after po natin tong magupit na yan, ganun lang din po. Lalapat lang natin yan sa ating acrylic. Talagang kailangan po medyo maayos-ayos ang paggupit natin. Hindi pwede yung mga pasmado. Ito po yung acrylic natin na gagamitin. Ito po, makikita nyo po, napakapal po nito. Yan, tanggalin lang po natin yung
itong pinaka ano niya po sa ibabaw, kanyang protector para hindi magasgas. Ganyan po talaga pag bagong acrylic, meron po siyang ano sa ibabaw. Ganyan, tanggalin lang po natin yung ibabaw din po ulit dahil yung po tayo magsisimula para transfer natin itong sticker na to sa acrylic. O kanya-kanya lang din diskarte dito. Habang natututunan mo, nagkakaroon ka ng sarili mong style kung paano mapabilis ang paggawa ng ganitong mga motor temporary plate. O yan, nilagyan ko lang ng konting ano sa ibabaw, then doon po ako magsisimula. Yan, kita nyo, didikit ko lang sa ibabaw yan, then saka ko hahagurin pa ibaba para maidikit ko po lahat ng maayos, walang bubbles. So yun lang, so makikita nyo na. Okay, yun no, nakidikit na natin to, lapat na lapat yan. So pag tinanggal na po natin itong protector ng acrylic sa ibabaw, finished product na natin yan, tapos na agad, pwede nang ibigay sa ating customer. Bubutasan na lang natin yung pinakalagay ng tornilyo saka yung gilid. Ito meron tayong gamit dito. Ito po na order po ito sa Shopee, napakamura lang. Ito yung ginagamit ko rin ito sa vinyl. Yan, pag may mga nagpapagawa sa akin ng personalized na sticker, ating tatanggalin lang po yung kabitan ng tornilyo, yung pinakabutas niyan. Tanggalin na natin yan. Okay, ayan po, nakita niyo po. Ganyan lang po, salamat po.